Na tayo pantay-pantay ang karapatan. Dahil sa batas, Dapat patas! Mapausaping pera, ari-arian, pamilya o personal na buhay hanggang mga usaping panlipunan, hihimayin natin yan para patas. kasama pa rin natin ang inyong Attorney Opa, Attorney Anselmo June Rodiel IV. Maganda. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo, Attorney. Saramimida! Kamsamida! Good evening po. Attorney talaga, mukhang Koreano ka na talaga. Naku, Attorney Opa, ang topic natin ngayon, hindi naman tungkol sa love. Marami ang makaka-relate. Commuter problems na for sure marami ang nakaka-experience niya, Kuya Kim. May isang post kasi online, Attorney, kung saan magkapatid na commuter ang pinaupo sa pinakalikod na bahagi ng isang PUV o Public Utility Vehicle. pinakalikod? Dulo. Oo, dulo. Attorney Opa, sa ganito mga PUV scenarios na siksikan, may mali ba na kapag yung mga PUV pinilit na punuin o magsakay na mas marami kaysa dun sa seating capacity ng sasakyan? Nagbayad ka ng tama pero doon ka uupo sa hindi komportabling pwesto. Breach of contract po yan. Mali po yan. Breach of Agad-agad po kahit po walang bangga na nangyari, breach of contract na po yan. Kasi nagbayad kayo ng tama, dapat sa tama din kayo iupo. Ngayon, kung hindi kayo tatama, ikaw ilalagay sa tamang upuan, huwag niyo nang tanggapin. Eh bakit sa stribo pwede? Oo, standing ovation ba? Oh, sa stribo pwede. Oo. Stribo yung gitna. I'm sorry. Millennial ka kasi, I'm hindi sorry, mo I'm naman sorry. stribo eh. Yung Hindi ka nag-jeep, no? Dati. Yung nakaganyan, nakataas yung ano mo. so, Kasi ang doon bayad ka mo, kakapit. Pero Full pay. din. Oo. Full pay, pero nakakapit ka. Oh. Standing. Case to case po kasi yan. So pag sa jeep po, hindi po dapat pinapasampa sa likod. Pag sa bus, dapat hindi niya pinapatayo sa gitna. Yung stribo po talaga, hindi ko alam kung ano po yung stribo talaga. Yung stribo, ano ba stribo? Yung basta gitna. Yung walang upuan. Yung tanong lang, o sinabi mo, na lumabag sa batas. Ano ngayon ang pwede kong didimanda ko ba? Yung Pwede jeepney po, driver? breach of contract po yan. Eh, sa halagang 10 piso, didimanda ko Get siya. ko po yun kasi alam naman po natin na gusto na nating umuwi, talagang ilalaban na natin. Ang problem po talaga dyan, pag talaga nahuli, may fine po yan eh. May fine po yan. Kasi unang-unang overloading na po. Kung waluhan lang, maglalagay ka sa gitna, overloading po. Sa jeep yun, pero attorney, sa mga bus, walang overloading, standing talaga yan. Yun nga po, yun Oo. nagbubus naman po ako talagang sa gitna. Pag sa Aurora Boulevard, talaga pong, talagang siksikan. Tayo, Breach of contract din po Parang yun. sabi, pinili mo, ginusto mo yan eh. Ginusto mo yan. Kulang ka sa bus eh. Hindi lang sa mga bansiksikan, sa jeep din, Attorney Opa, at sa mga bus, yung standing na, ano pa nga ba yung mga halos araw-araw na nangyayari sa commuters na hindi natin alam eh. Violation o mali na sa usapang commuter, Attorney. Sa jeep po, dalawahan sa harap. Harap. Mali po yun. Mali yun. Kasi isa lang ang seatbelt. Hindi naman nagsisit Wala naman seatbelt sa... Di talaga Ayun yung si attorney. Ay, sorry, I'm sorry. Wala Yun naman. po talaga, kailangan may seatbelt. Attorney. Alam mo, Attorney, alam mo, may May seatbelt seatbelt daw sa jeep, law. oh. Opo. May seatbelt May law, pero seatbelt walang law. seatbelt ang jeep. Dapat po meron. Kasi kung hindi po, fine din po So, yun. 99.999% ng jeepney, in violation of the law. Wala seatbelt ang jeep, Wala. attorney. Ayun po ang sabi ng batas. Oh, Yun po ang sabi pero ng wala bata. naman kasi Opo. nag-initiate ng mga ganun para panagutin yung mga jeepney. Pag dinidemanda mo pa sila, baka lalo wala masakyan. Saka wala namang babayad dun sa demanda. Opo. Oo nga. Ay, sa tanong, attorney, Opa, ano ba ang dapat alam ng ating mga commuter na kanilang karapatan? Anong responsibilidad ng mga drivers, transport service sa ating mga commuter? O sabihin po natin, nagkaroon ng problema, napilay, whatever. Ang presumption po, kasalanan agad ng driver sa kanong operator. Kasalanan po, hindi po kailangan patunayan na overspeeding, kaya na-injure. Pag po nagka-injury, presumption, liability. Ang bawa, na nakatayo ka sa bus, sumakay ka na-standing, bigla ka nagpreno, nasubsub ka. Kasalanan palagi ng driver. Kasalanan po ng driver. O, At kunyari, yung operator. dalawang magkatapat, nagsapakan. Yung isa nabasag ang muka. Kasalanan pa rin ng driver? Ay, iba na po yun. Iba Bakit yun. iba? Kasi po yun, passengers between passengers. Ordinary lang po ang diligence pag ganun. Huwag kang magpapapasok ng may baril. Mga ganun lang. Pero pag po yung mismong nasaktan dahil pumreno ka or whatever, ang presumption po, liable na kayo agad. Attorney Opa, may batas ba na sumasaklaw kapag yung commuter rights nalalabag? Ano yung mga possible legal action o cases na pwedeng isampa ng ating mga commuter sa iba't ibang senaryo? So, ikaw ang gagastos pa? Ano, kuya? Yun nga po eh. Kaya lang, meron po yan talaga. Sa criminal law po natin, revised penal code, saka civil code. Doon po sa revised penal code yung driver. Pwede pong makulong, reckless imprudence yan. Yun naman pong operator, meron din. Mas maganda yun ang ihabla natin kung may na-hospital tayo, kukuha tayo ng damages, doon po sa operator. Kasi yun ang mas may Ito, kakayanan. hindi alam ng marami to. Driver na nakasando, may nilabag na batas o walang nilabag na batas? Ako.
Kuya Kim, kayo po atang nakakaalam dito sa driver na Oy, pero nakasado. sa sinasabi, dapat maayos din ang mga ang Hindi, suot siguro mo. hindi batas, pero regulasyon. Regulasyon ng LTO. LTFRB at ng LTO. Nako. Maraming salamat, Attorney Opa June Rodiel IV. Kaya wag pasaway sa batas. At Attorney, ikaw pala yan. Ikaw yan. Attorney. Gusto ko may pagka-Korean na pagkasabi, ha? Tsaka may ganun, ha? Attorney, game. ah. Kaya wag pasaway sa batas at oopakan namin kayo. Dito sa Dapat Alam Mo, hihimayin natin ang maiinit na issue. Dahil sa batas, Dapat Patas!